Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang brutal na tagapatupad ng mafia na nagngangalang Lloyd. Makikitang sinasalubong niya ang kanyang amo na kagagaling lamang sa bilangguan. Nang iulat ni Lloyd na ninakaw ang kanilang pera sa droga, agad siyang inutusan ng amo na bawiin ito. Pagkatapos, iniharap ni Lloyd ang isang listahan ng mga taong pinaghihinalaang nagtaksil sa kanila, dahil naniniwala siyang sila ang may kagagawan ng pagkawala ng pera. Walang pag-aalinlangan, inutusan ng amo si Lloyd at ang kanyang grupo na tugisin ang lahat ng nasa listahan at mabawi ang pera sa loob ng 2 araw. Walang sinayang na oras, sinimulan ni Lloyd at ng kanyang mga tauhan na hanapin ang bawat pangalan sa listahan. Tuwing nakakabawi sila ng bahagi ng ninakaw na pera, agad nilang pinapatay ang taong responsable. Matapos ang bawat pagpatay, kumukuha si Lloyd ng litrato bilang patunay upang iulat sa kanyang amo. Nagpapatuloy ang ganitong gawain habang isa-isang inaalis ang bawat target. Pagkatapos, lumilipat ang kwento sa isang babaeng nagjo-jogging sa umaga. Sa sandaling pauwi na sana siya, bigla siyang binaril at napatay. Lumalabas na isa rin siya sa mga pangalan sa listahan ni Lloyd. Samantala, dumating ang isang pamilya sa kanilang bagong bahay at naghahanda ng lumipat. Hiniling ng ama na si Bill sa kanyang 2 anak na pumili ng kanilang mga silid sa itaas. Habang nag-a-unpack ang pamilya, nahirapan silang buhatin ang isang mattress paakyat sa hagdan. Mabilis na napagod ang anak niyang si Lauren, kaya napilitan silang iwan ang mattress sa kalagitnaan ng hagdan pansamantala. Kasabay nito, tahimik namang naglalaro ang nakababatang kapatid na si Owen gamit ang isang karayom at isang straw. Nang makakita siya ng gagamba, agad niya itong pinatay ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang paghahasa sa kanyang mga ginawang kasangkapan. Nang subukang pumasok ni Lauren sa kanyang silid, muntik na siyang masugatan sa mga matutulis na bagay na nakakalat sa sahig. Naiinis, hinanap niya si Owen, maging sa kalapit na kagubatan. Nang tuluyan niya itong matagpuan, galit niya itong kinaladkad pauwi. Nang gabing iyon, nagpapahinga sina Lloyd at ang kanyang grupo sa isang motel, naghahanda upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap kinabukasan. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Bill kay Lauren na ang dahilan kung bakit sila lumipat sa napakalayong lugar ay para kay Owen. Kailangan muna siyang ilayo sa mga tao sa loob ng ilang panahon. Tuwing gabi bago matulog, binibigyan ni Bill si Owen ng pampakalma at pinaaalalahanan siyang laging magpakabait sa ibang tao. Dito na nagsisimulang magbago ang lahat. Kinabukasan ng umaga, habang naghahanda ng almusal ang asawa ni Bill, may kumatok sa pinto. Sa sandaling buksan niya ang pinto, pilit na pumapasok si Lloyd at itinutok ang baril sa kanya. Nang marinig ang kanyang sigaw, agad na sumugod si Bill papunta sa kanya ngunit mabilis siyang napigilan ng mga tauhan ni Lloyd. Nang tumanggi si Bill na sabihin kung nasaan ang pera, inutusan ni Lloyd ang kanyang kasamahan na si Derek na patayin ang asawa ni Bill. Narinig ni Lauren ang putok ng baril mula sa banyo at agad na lumabas upang tingnan kung ano ang nangyari. Natigilan siya sa gulat nang makita niyang may lalaking kumukuha ng litrato ng walang buhay na katawan ng kanyang ina. Sa malapit, wala nang magawa ang kanyang ama habang nakatutok sa kanya ang baril. Nang mapansin ni Bill si Lauren, sinubukan niyang ilihis ang atensyon ng mga umaatake palayo sa kanya, umaasang makakatakas siya. Mabilis na inutusan ni Lloyd si Derek na habulin ang mga anak ni Bill. Habang sinusubukan ni Lauren na tumakas, nasugatan siya habang binabasag ang bintana ng kanyang silid. Mabilis niyang binalot ang sugat upang mapigilan ang pagdurugo. Sa ibaba, marahas na tino-torture si Bill habang hinihingi ni Lloyd ang pera. Kasabay nito, hinahalughog ni Derek ang bahay at pumasok sa silid ni Lauren, kung saan napansin niya ang dugo sa basag na bintana. Sa loob, nagtatago si Lauren sa likod ng mga kahon habang mahigpit na hawak ang isang box cutter. Nang magpakampante si Derek, sinubukan ni Lauren na marating ang silid ni Owen, ngunit bago pa siya makalayo, nahuli siya ni Derek at lalapit na sana upang patayin siya. Nakita ni Owen ang panganib na kinaroroonan ng kanyang kapatid, kaya kumuha siya ng baseball bat at hinahampas si Derek sa mukha. Pagkatapos, isinara niya ang pinto, kinuha ang cutter mula kay Lauren, at mabilis itong binasag upang gamitin sa pagharang sa pinto. Umakyat palabas ng bintana si Lauren at tumalon pababa, kasunod kaagad si Owen. Nang makalayo sila, nagkamalay si Derek at binasag ang pinto.
Habang tumatakbo sina Owen at Lauren patungo sa sasakyan ng kanilang ama, sumungaw si Derek sa bintana at nahuli sa bitag na inilagay ni Owen, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Nang marinig ang sigaw, mabilis na umakyat si Lloyd upang tingnan si Derek. Nang mapagtanto niyang nakatakas ang mga bata, nagalit siyang bumaba at tinatakot si Bill, hinihingi ang pera. Sa labas, nagpanik si Lauren nang mapansin niyang nakalock pa rin ang sasakyan. Si Owen naman ay nanatiling kalmado at sinimulang tanggalin ang isang metal na piraso mula sa rim ng gulong. Sa loob ng bahay, tuluyan nang sumuko si Bill at sinabi kay Lloyd na ang pera ay nakatago sa loob ng isang safe na matatagpuan sa box truck. Sa labas, hinihikayat ni Lauren si Owen na umalis na, ngunit sa halip ay tumakbo siya patungo sa truck, sa mismong sandaling pinilit ni Lloyd na ilabas si Bill upang kunin ang pera. Sa loob naman ng bahay, sinisikap ng isa sa mga tauhan ni Lloyd na nagngangalang Joseph na gamutin ang mga sugat ni Derek. Nang buksan ni Joseph ang medical kit ni Owen upang kumuha ng mga benda, laking gulat niya nang makita sa loob nito ang mga medical record ni Owen. Samantala, sa labas ng bahay, nasa loob si Bill ng box truck kasama si Lloyd, naghahanda upang buksan ang safe. Kasabay nito, nakaramdam si Freddy, isa sa mga tauhan ni Lloyd, na may mali. Nang suriin niya ang paligid, napansin niya ang mga bakas ng paa na papunta sa bubong ng truck, kung saan nagtatago si Owen at maingat na pinaplano ang kanyang susunod na hakbang. Habang sinusubukan ni Freddy na umakyat, biglang bumababa si Owen, inagaw ang kanyang baril, at pinakawalan ang handbrake. Nagsimulang umatras ang truck, na nagdulot ng kaguluhan. Nang tuluyan ng mapahinto ni Freddy ang sasakyan, humarap si Owen at itinutok ang baril sa kanya, ngunit naputol ang kanyang konsentrasyon nang biglang sumulpot sina Derek at Joseph at nagpaputok ng baril. Mabilis na hinihila ni Lauren si Owen palayo, at magkasama silang tumakas papasok sa kagubatan. Habang tumatakbo sila, nasilayan ni Owen si Lloyd na pinapatay ang kanyang ama. Napuno siya ng galit, ngunit patuloy na tinatawag ni Lauren ang kanyang pangalan, pinipilit siyang tumakbo pa ng mas malalim sa gubat. Bumalik sa bahay, sinubukan ni Derek na ipaliwanag ang kanyang natuklasan tungkol sa mga medical file ni Owen. Ngunit labis na galit si Lloyd upang makinig. Inutusan niya sina Derek at Joseph na tugisin ang mga bata habang siya naman ay bumalik sa loob kasama si Freddy upang hanapin ang pera. Matapos tumakbo ng malalim sa kagubatan, huminto si Owen nang makakita siya ng isang matibay na sanga ng puno at nagsimulang magbaon ng isang bagay. Nang makita kung gaano nasaktan si Lauren, mahigpit niya itong pinaupo. Kumuha siya ng medical kit at tinulungan itong gamutin ang sugat. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, hinugot ni Owen ang isang razor blade mula sa kanyang bibig at sinimulang magtayo ng isang nakamamatay na bitag gamit ang mga sanga sa paligid. Samantala, sa loob ng bahay, patuloy na hinahanap ni Lloyd ang pera at natuklasan niya ang mga medical record ni Owen. Ipinapakita ng mga file ang isang aggression scale na ginagamit upang sukatin ang marahas na pag-uugali, at napakataas ng resulta ni Owen. Ipinapakita rin ng mga tala na isa siyang matinding banta sa sinumang nasa paligid niya. Natagpuan din ni Lloyd ang mga litrato ng mga naging biktima ni Owen, na marami sa kanila ay nagtamo ng mga bali sa buto o permanenteng pagkaparalisa. Naging malinaw na ito ang dahilan kung bakit inilipat ng ama ni Owen ang kanilang pamilya sa isang liblib na lugar, umaasang mapoprotektahan ang iba mula sa kanya. Samantala, sa kalaliman ng kagubatan, natagpuan ni Derek ang isang medical bag at nilapitan ito nang hindi nalalamang bahagi pala ito ng isang bitag. Nang lumapit si Joseph, na-trigger ang bitag at muling nahuli si Derek. Malubha ang pagkasugat ng kanyang binti, kaya siya ay nasa matinding sakit at halos hindi na makagalaw. Napansin ni Joseph ang galaw ni na Lauren at Owen at agad silang hinabol. Kasabay nito, pabalik sa bahay, nakita ni na Lloyd at Freddy ang isang babaeng dumating na may dalang pagkain para sa pamilya ni Bill. Nang mapansin ng babae na may hawak na baril si Lloyd, agad siyang nataranta. Walang pag-aalinlangan, binaril at pinatay ni Lloyd ang babae. Bumalik ang eksena sa kagubatan kung saan patuloy na hinahanap ni Joseph sina Owen at Lauren. Habang tumatawid siya sa isang makitid na tulay, hindi niya alam na nagtatago pala ang magkapatid sa ilalim nito. Nang tumalon si Joseph pababa, nadatnan niya si Lauren na nanginginig sa takot. Biglang umatake si Owen mula sa likuran at sinuntok siya ng buong lakas. Nabawi ni Joseph ang kanyang lakas at nahawakan si Owen.
Samantala, nakita ni Lauren ang kutsilyo ni Joseph na nakahandusay sa ilog at dali-dali itong kinuha. Habang unti-unting natatalo si Owen sa laban, na-trigger ang isa sa kanyang mga bitag ngunit nabigong masaktan si Joseph. Sa isang desperado na sandali, sumugod si Lauren mula sa likuran at sinaksak si Joseph sa likod. Dahil sa takot at matinding pangangailangan, napatay niya ito upang mailigtas ang kanyang kapatid. Nakatayo si Lauren na parang natulala, sumisigaw sa matinding pagkabigla. Lumapit si Owen, inihiga pabaliktad ang katawan ni Joseph, at tinapos siya sa mas brutal na paraan. Nang walang sinasabi, maingat niyang pinakalma ang kanyang kapatid, pinunasan ang dugo sa kanyang mga kamay, at tinatakpan siya gamit ang jacket ni Joseph. Nang gabing iyon, matapos makatakas mula sa kagubatan, dumating ang magkapatid sa isang car dealership. Malinaw na may plano na si Owen sa isip. Mabilis niyang inutusan si Lauren na sumunod sa kanya. Nang makita nilang nakalock ang gusali, pilit binuksan ni Owen ang pinto gamit ang mga kagamitang dala niya. Hinahanap niya ang mga susi ng sasakyan, at nang matagpuan niya ang mga ito, lumabas sila upang hanapin ang kotse. Pagdating nila sa sasakyan, napagtanto nilang naroon na sina Lloyd at Freddy. Nagtago ang magkapatid habang napansin ni Lloyd ang galaw at inutusan si Freddy na habulin si Lauren. Nagsimula ang isang tensyonado na habulan. Nang halos mahuli na si Lauren, ginulo ni Owen si Freddy sa pamamagitan ng pagpapatunog ng alarm ng sasakyan. Pagkatapos, umatake siya mula sa likuran at pinatay si Freddy sa isang malakas na hampas sa ulo. Mabilis na bumalik si Owen kay Lauren. Biglang binaril si Owen ni Lloyd, na agad namang kinaladkad si Lauren palayo. Gayunpaman, nakaligtas si Owen dahil napigilan ang bala ng isang metal na bahagi ng gulong na dala niya, kaya hindi ito tumama sa alinmang mahalagang bahagi ng katawan. Sa kabila ng sakit, pinilit ni Owen na alisin ang bala. Gamit ang lighter ng sasakyan, nilinis niya ang sugat at tinatakan ito. May malamig at matatag na ekspresyon, inihanda niya ang sarili upang tugisin si Lloyd. Samantala, kinaladkad pabalik si Lauren sa loob ng bahay ni Lloyd at pinilit na sabihin kung saan nakatago ang pera. Dahil tunay na wala siyang alam, nagalit ng husto si Lloyd at marahas siyang sinaktan. Pagkatapos, pinaputukan niya ang kama sa tabi. Doon lamang nabunyag na itinatago pala ni Bill ang pera sa loob ng mattress mula pa noong una. Nang magpakampante si Lloyd, lumaban si Lauren at nagawang makatakas. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang magtago, bigla siyang nawalan ng malay matapos hampasin ni Derek. Inaasar ni Derek si Lloyd, sinasabing nakakahiya na natalo siya ng isang babae. Dahil sa matinding galit sa insulto, agad na pinatay ni Lloyd si Derek nang walang pag-aalinlangan. Sa loob ng bahay, inihahanda na ni Owen ang isang nakamamatay na bitag gamit ang kanyang kaalaman sa mga armas at mekanika. Samantala, naghahanap si Lloyd ng bag na paglalagyan ng pera. Ngunit nang bumalik siya sa ibaba, napagtanto niyang wala na ang pera. Napansin niya ang bakas ng pera na patungo sa basement at inakalang may nagdala nito roon. Pagpasok ni Lloyd sa basement, nakita niya ang isang freezer na may dugo. Nang buksan niya ito, sunod-sunod na na-activate ang mga brutal na bitag at tinamaan siya ng paisa-isa. Habang desperado siyang umaakyat sa hagdan upang makatakas, ibinagsak ni Owen ang isang mabigat na safe sa kanya, na agad niyang ikinamatay. Pagsapit ng umaga, nagising si Lauren sa tabi ni Owen, na tahimik na nakaupo habang hawak ang isang bag na puno ng pera. Hindi nagtagal, nakatanggap ang mafia boss ng isang sobra mula kay Owen. Sa loob nito ay ang mga litrato ng mga biktimang pinatay ni Lloyd, na nagdulot ng kasiyahan sa kanyang mukha. Ngunit nang makita niya ang mga larawan ng sarili niyang mga tauhan na nakahandusay na patay, agad na palitan ng takot ang kanyang ekspresyon. Walang pag-aalinlangan, isinagawa ni na Lauren at Owen ang kanilang huling paghihiganti, na nagpasabog sa tirahan ng mafia boss, tuluyang winasak ito at tinapos ang kanyang buhay magpakailanman. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.